Doc George, nawawala na naman po ang nanay ko sa higaan niya. Ano? Paano nawala? Pagbalik ko wala na siya sa higaan. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hanapin natin. Baka nasa hallway lang naglalakad. Zoe, bakit gabi-gabi na lang siyang umaalis sa higaan? Hindi ba hirap siyang makapaglakad? Yun nga rin ang hindi ko maintindihan, Doc Jackson. Paano nagagawang makaalis si nanay kung pilay siya? Zoe, may kakaiba talaga sa nanay mo. Anong ibig mong sabihin, Doc? Hindi normal ang mga sintomas niya. Hindi ito pangkaraniwang sakit. Hindi siya kumakain o umiinom ng tubig. Pero nananatili siyang malakas. Hindi rin siya natutulog at parang may kung anong puwersang kumukontrol sa kanya. Wala pa akong nakitang kondisyon na katulad nito. Oh, narinig niyo ba yon? Galing yun sa storage room. Sandali, tingnan niyo. May mga patak ng dugo sa hallway. Sinasabi ko na nga ba? Ayun si nanay! Zoe, huwag kang lalapit sa kanya. Pero bakit? Zoe, may mali sa nanay mo. Tingin ko siya ang may gawa ng mga pagkamatay ng iba naming staff dito sa clinic. Anong pinagsasabi mo, Doc? Hindi totoo yan. Hindi mamamatay tao ang nanay ko. Zoe, tingnan mo nga ang itsura ng nanay mo. Normal pa ba sa'yo na nagkakagat siya ng tao? Hindi. Baka ibang tao may gawa nito. George, mukhang kinagat niyang janitor sa loob ng storage room. Baka totoo nga mga bulong-bulungan. May eswa nga sa baryong ito. At baka isang nanay mo, Zoe. Diyos ko, anong gagawin ko sa nanay ko? Kumalma ka lang. Gagawa tayo ng paraan para gumaling siya. Tulungan niyo po ako, Doc George. Doc Jackson, ayoko mawalang nanay ko. Magtiwala ka sa amin, Zoe. Hindi namin nahayaan na kunin siya ng kadiliman. Magtutulungan tayo para malaman kung paano siya maililigtas. At kailangan nating alamin kung anong punot dulo ng kababalaghan dito sa baryo ng San Isidro. Bago ko simulan ang nakakakilabot na karanasan ko sa baryo, ipakikilala ko muna ang sarili ko. Ako si George Delgado, 28 anyos na doktor mula sa Maynila. Ang kapatid ko, si Jackson, 26 anyos na katulad ko ring doktor. Pareho kaming nakapagtapos ng medisina at ngayon ay parehong physician sa iisang ospital. Mahirap ang buhay ng doktor. Madalas, walang tulog dahil sa dami ng pasyente. Hanggang isang araw, ipinadala kami sa baryo ng San Isidro para tumulong sa mga walang kakayahang magpagamot. Doon sinalubong kami ng mga pasyenteng may kakaibang sintomas na hindi namin maipaliwanag. Pero higit sa lahat, hindi ko malilimutan si Belinda Ramirez, ang 58 anyos na bigla na lang nawala sa katinoan. At dahil sa anak niyang si Zoe na humihingi sa amin ng tulong, pinili naming manatili sa baryo sa kabila ng mga nakakatakot na pangyayari. Doc George, hanggang ngayon ay hindi pa namin nahanap si Nanay Belinda Ramirez. Sa lawak ng baryo, hindi namin matutuntun kung saan siya nagtatago. Naiintindihan ko po, Mang Fidel. Pero kung sakaling mahanap niyo siya, pakiusap. Huwag niyong sasaktan. Tawagan ninyo agad ako para madala namin siya sa ospital. Malala ang kondisyon niya at kailangan niya ang mas mahigpit na pagbabantay. Hindi ko yan masisiguro, Doc. Delikado ang pasyente niyo at nananakit siya ng tao. Hindi lang janitor ang kinagat niya, kundi pati ng ibang tanod na humabol kagabi. Nilingon ko si Jackson. Nakaupo sa tabi habang inaalalayan si Zoe. Isang gabi, siya mismo ang nakasaksi sa brutal na ginawa ng kanyang ina. Naiyak siya sa sobrang takot hanggang sa tuluyang nawalan ng malay sa sobrang pagkabigla. Nanginginig pa rin siya sa takot na baka mapahamak ang ina. Sir, tao pa rin siya. Bigyan niyo kami ng pagkakataon ng kuya ko na tulungan ng pasyente. Dok, kung buhay namin ang nakataya, hindi na namin iisipin kung pasyente o hindi. Ang importante, protektado ang mga tao rito sa baryo. Pakiusap, nanay ko pa rin siya. Alam kong nagbago siya. Pero hindi ko kayang tanggapin na ituring niya siyang halimaw. Kailangan niya lang ng tulong. Zoe, gagawin namin ang lahat para iligtas siya. Kaya nga nakikiusap ako sa pulisya
Nabigyan pa tayo ng oras. Ayaw rin namin na umabot sa patayan. Pero kung patuloy siyang manghahasik ng lagim, paano naman ang kaligtasan ng mga residente? May mga bata, may mga matatanda. Mang Fidel, may posibilidad na hindi lang si Nanay Belinda ang ganito. Nakakita rin kami ng ibang pasyente na may kaparehong sintomas. Anong ibig mong sabihin? Posible na mas malaki ang pinagbulan ng sakit na ito. Kung papatunayan namin may kinalaman ito sa isang uri ng impeksyon o mas komplikado pa, kailangan natin ng kooperasyon. Hindi sapat ang basta na lang siya ituring na kriminal. Anong gagawin ko kung hindi na gumaling si nanay? Paano kung hindi na siya bumalik sa dati? Nakita ko ang takot sa mga mata ni Zoe. Isa siyang anak na desperadong iligtas ang ina. Gaya ko rin na desperadong magligtas ng buhay ng tao. Naintindihan ko ang pinagdadaanan niyo. Hindi madali ang sitwasyon. Pero pinapangako ko, gagawin namin ang lahat para mahanap si Belinda Ramirez. Basta tandaan niyo ang usapan natin, Mang Fidel. Tawagan niyo ako kaagad. Ako ang bahala sa kanya. Masusunod, gagawin ko ang lahat para hindi siya masaktan hanggat maaari. Sige na, alis na ako. Magpapaikot ulit kami ng mga tanod. Maraming salamat. Mag-iingat kayo. Matapos ang pakikipag-usap namin kay Mang Fidel na punong barangay tanod, hindi pa malinaw sa amin kung anong mangyayari sa kaso ni Nanay Belinda. At sa bawat oras na lumilipas na hindi siya natatagpuan, mas lalo akong nababahala para sa kalagayan ni Zoe. Halos namumugto na ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Zoe, tara na. Hindi ligtas na maiwan kang mag-isa dito. Sasama ka muna sa amin ng kapatid ko. Dok, paano kung mahuli nilang nanay ko? Papatayin ba nila siya? Hindi siya sasaktan. Makikinig sila kay George. Basta't kumalma ka lang, okay? Hindi maganda kung magpanika. Baka mawalan ka ulit ng malay. Hindi ko alam kung kaya ko pang kumalma. Hindi ko matitiis na mawalay si nanay sa akin. Zoe, makinig ka. Hanggat hindi pa siya natatagpuan, may pag-asa pa. At gagawin namin ang lahat para hindi siya mapahamak. Kaya kung okay lang sa'yo, sa bahay ka muna manatili. Mas ligtas ka roon kaysa sa sarili mong inuuwian. Hindi namin nahayaang mag-isa ka sa ganitong sitwasyon. Salamat sa inyo. Kung wala kayo, hindi ko alam kung paano ko haharapin tong mag-isa. Hindi ka naman iiwan, Zoe. At kahit anong mangyari, hindi kami hihinto hanggat hindi natin nalalaman ang totoong nangyari sa nanay mo. Pagdating namin sa inuupahang bahay sa baryo, agad naming inasikaso si Zoe. Pinakain namin siya at pinainom ng tubig para huminahon. Habang ako naman ay nag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay. Gusto kong makausap si Zoe upang malaman ang buong kwento ni Nanay Belinda bago siya dumating sa puntong yun. Zoe, gusto ko lang malaman kung kailan ba nagsimulang mag-iba ang kinikilos ng nanay mo. Naaalala ko nung nakaraang linggo. Dumalo si nanay sa piyesta ng baryo na pinangunahan ni Kapitan Diego. Pagkatapos noon, bigla siyang nagbago. Anong klaseng pagbabago? Hindi na siya lumalabas ng bahay kapag umaga. Hindi na rin siya kumakain o umiinom ng tubig. Tapos isang gabi, nahuli ko siyang kinain ng isa naming alagang manok. Ang weird naman. Hindi ba yun isang senyales ng pagiging aswang? Kumain ng hilaw na pagkain? Manahimik ka nga muna, Jackson. Hindi ko alam kung matatawa ako o mangingilabot sa sinabi ni Jackson. Bilang siyentipiko, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero bilang tao, hindi ko rin pwedeng ipagsawalang bahala ang nakakatakot na pagkukwento ni Zoe. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero nung maliit pa ako, may ikinuwentong lola ko bago siya pumanaw. Ang sabi niya, matagal na raw may nilalang na tumira sa baryo. Isa raw siyang dating namumuno. At ang lahi niya ay isa sa mga kauna-unahang aswang. Kung sakali mang totoo yan, anong gagawin mo kung isa nga sa kanila ang nanay mo?
Hindi ko alam. Pero hindi ko siya kayang pabayaan. Kung may paraan man, gagawin ko ang lahat, gumaling lang siya. Zoe, makinig ka. Hindi ko man lubos maintindihan kung anong nangyayari sa nanay mo. Pero isa lang ang sigurado ako. Gagawin namin ang lahat para hindi siya tuluyang mawala. Hindi ko siya ituturing na halimaw. Isa pa rin siyang pasyente na nangangailangan ng tulong. Salamat po, Doc George. Kung ibang tao, baka iniwan na nila kami. Pero kayo, pinili niyong pakinggan ako. Nagpapasalamat talaga akong dumating kayo dito sa aming baryo. Walang anuman. Pero kailangan din natin maging handa. Kung sakaling delikado na talaga siya, dapat may plano tayo. Hindi lang buhay niya ang nakasalalay dito, kundi pati buhay mo, Zoe, at ng buong baryo. Doc, kahit anong mangyari, pangako niyo na huwag niyo siyang sasaktan. Pangako. Ang gagawin lang namin ay hanapin siya at gamutin kung hanggang saan namin makakaya. Pero kailangan mo ring maging matatag. Kasi minsan may mga bagay na hindi natin kontrolado. Maraming posibleng mangyari. Pero wag lang tayong mawala ng pag-asa. Kung gusto mong iligtas ang nanay mo, kailangan mong manalangin at magtiwala sa amin. At isa pa, kumain ka ng marami. Susubukan ko po, Doc Jackson. Tsaka sobrang busog na ako. Huwag mo na akong tawaging Doc. Jackson na lang kasi magkaedad lang naman tayo. Pero tawagin mo lang kuya si George. Matanda kasi siya ng 2 taon sa atin eh. Nakakaya naman po. Pero sige, Jackson at Kuya George. You're welcome, Zoe. Sinigo ko si Jackson at pinandilatan ng mata. Kilalang kilala ko ang kapatid ko. Alam kong natitipuhan niya si Zoe kaya ganun siya kabulero. Habang natutulog si Zoe sa kabilang kwarto, ako at si Jackson ay nag-usap sa sala tungkol sa kaso ni Nanay Belinda. George, hindi lang si Nanay Belinda ang problema natin. Yung 3 pasyente natin kahapon, may parehong mga sintomas. Ayaw kumain, hindi natutulog, parang nawawala sa sarili. Kung titignan, parang may rabies. Pero hindi naman nakikita sa test results na kinagat ng aso o pusa. Alam ko. At kung pareho sila ng kondisyon, ibig sabihin may mas malaki tayong kinakaharap na problema. Kailangan nating mas maghanda at humingi ng assistance. Pero kuya, paano kung totoo ang mga kwento? Paano kung totoong may aswang? Anong gagawin natin? Hindi ko siya agad na sinagot. Sapagkat sa kaloob-looban ko, may kutob akong hindi basta alamat ang mga naririnig naming kwento. At baka nga ang sakit na kumakalat sa baryong yon, mas malala pa sa iniisip namin. Puro ka na lang aswang. Kung pagbabasya natin ang siyensya, may mga taong may sakit sa utak kaya sila naging agresibo. At wala tayong choice ngayon kung hindi harapin ang kalbaryong ito. Misyon natin ang magligtas ng buhay, kaya gagawin natin ang nararapat. Ang seryoso mo naman. Pero what if nga kung may aswang? Tingin mo, mapapatay lang natin sila sa simpleng panggagamot? Eh di, sabuyan natin ang asin. Paano kung maubusan tayo ng asin? Puro ka talaga kalukuhan. Ay nako Jackson, mabuti pa, maganda ka na. Kailangan nating bumalik sa klinik para magtipon ng datos sa mga pasyente. Kung mauunawaan natin ang pattern ng sakit nila, mas may pag-asa tayong magawa ang tamang lunas. Pero ang priority ko ngayon ay ang mga pasyente sa klinik. Paano si Zoe? Mananatili muna si Zoe dito sa bahay, tapos babalik tayong 2 sa klinik. May mga pasyente pa doon na kailangan nating asikasuhin at i-monitor. Kung hindi agad aayusin ang ibang kaso, lalala ang sitwasyon at magkakaroon pa ng bagong problema. Aalis na ba kayo? Oo, babalik muna kami sa klinik. Dito ka lang sa bahay at huwag kang lalabas. Doc, ayoko mag-isa dito. Mas gugustuhin ko pang sumama. Zoe, naintindihan kita. Pero hindi magandang bumalik ka ron. Baka mas lalo ka lang matrauma. Ayoko matulog na lang dito habang magulong baryo. Gusto ko makatulong sa inyo. Hindi ko na kayang maghintay nang wala akong ginagawa. Sa tingin ko kuya, mas mabuti ang kasama natin siya. At least mababantayan natin.
Ay, sige Zoe. Sasama ka. Pero mangako ka sa akin. Makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Huwag kang lalapit sa mga pasyente. Huwag kang gagalaw ng kahit anong gamit sa klinik, ha? Manatili ka lang sa tabi namin. Opo, Doc. Kuya George. At higit sa lahat, mag-ingat ka. Kapag naramdaman mong may mali, sabihin mo agad sa akin. Naintindihan mo? Naiintindihan ko po. Okay, ayusin na natin ang mga gamit. Umalis na tayo bago tuluyang dumilim. Pagdating namin sa klinik, alam ko nang dadami pa ang mga pasyente. Sa una, mga ubot lagnat lang ang karaniwang kaso. Mga matatandang nilalagnat, mga batang inuubo. Pero habang lumalalim ang gabi, mas nakakapangilabot ang mga dumarating. George, hindi nakakayanin ng klinik na humawak pa ng ibang pasyente. Hindi kalakihan ng center para mag-admit ng marami. Kulang na kulang tayo sa kagamitan dito. Wala tayong magagawa. Kung hindi natin sila tatanggapin, baka wala na silang buhay bukas. Nakita naming pumasok ang isang matandang lalaki na nagbuhat ng isang batang lalaking duguan. May kagat sa leeg. Halos mapunit ang laman. Nagtitilian ang mga taong nakasunod sa likod, natatakot sa nakita. Dok! Dok! Tulog! Kinagat ang apo ko ng aswang! Lo, dalhin niyo dito sa lamesa. Pareho kaming natigilan ni Jackson. Pati si Zoe rin ay nagulat. Pinanood kong inilapag ng matanda ang bata, saka ako kumilos at nilinis ang malalim na sugat ng bata. Diyos ko kuya, ang lalim ng pagkakagat sa batang to. Hindi ito kagat ng aso o pusa. Kagat ito ng ibang nilalang na may matutulis ng ngipin. Tingnan mo, parang marka ng ngipin ng tao. Hindi kaya si Nanay Belinda ang may gawa nito? Posible nga. Siya lang naman ang nakita nating kumagat sa janitor na naging sanhi ng pagkamatay nito. Sumasakit ang ulo ko sa mga nakikita ko. Pero nagpatuloy kaming mag-asikaso ng mga bagong dating na pasyente. Habang si Jackson naman ay naglilibot, kinakamusta ang pakiramdam ng ibang pasyente na nasa ward. George, pare-pareho lang din ang karamdaman nilang lahat, katulad kay Nanay Belinda. Nakakaalarma. Paano sila mabubuhay kung hindi sila makakakain o makakainom ng tubig? Kailangan na nating ipadala ang iba sa ospital. Kung hindi, baka lumala pa ang sitwasyon dito. Agad naming pinaghiwalay ang ilang pasyente. Plano naming ipadala ang mga may malalang kondisyon sa lungsod para doon masuri ng mas detalyado. Pero habang gumagalaw ang mga nurse para maghanda, may ilang pasyente na biglang nagsimulang umungol at magpumiglas na para bang gustong makawala. Uminom ka po muna ng tubig. Nakita kong lumapit si Zoe sa isang babaeng pasyente. May dalang tubig. Pero bago pa niya maabot ang baso, biglang nagwala ang babae. Kumalabog ang kama at muntik nang makalmot si Zoe sa mukha. Kuya George! Zoe, sinabihan na kitang huwag kang lumapit sa mga pasyente dito. Hayaan mo ng mga nurse sa trabaho nila. Sorry po. Gusto ko lang kasi makatulong. Nanginginig ang kamay ni Zoe habang nakatingin sa pasyente. Ang babae ay patuloy na nagwawala. Pilit na itinatanggal ang pagkakagapos ng kanyang kamay. Si Jackson naman ay pumasok sa kwarto at tiningnan si Zoe. Ayos ka lang ba, Zoe? Oo, okay lang ako. Lumipas ang 2 oras. Napansin kong hindi na kumpleto ang bilang ng mga pasyente. May 3 o 4 na kama ang bakante. Ang mga kumot nila ay nakakalat. Kuya, nawawala ang ibang pasyente. Naloko na. Delikado makawala sila sa labas. Tumawag na kaya tayo ng pulis. Dumugundong ang kaba sa dibdib ko. Posibleng kumakalat na naman ang panganib sa labas. Mga pasyenteng dapat sana'y ginagamot. Maaring maging banta sa buhay ng iba. Hanapin natin sila agad.
Hindi pwedeng gumala sa labas ang may ganitong kondisyon. Kung tama ang hinala natin, delikado ito para sa buong baryo. Ako nang bahala. Dito ka lang. Samahan mo si Zoe at ibang nurse. Nagmamadali akong lumabas habang dala ang flashlight. Naiwan naman si Jackson sa loob para bantayan ang mga naiwang pasyente. Bago ako makalabas ng pinto, biglang lumapit si Zoe sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Doc George, delikadong lumabas kang mag-isa. Huwag kang mag-alala. May dala akong armas para protektahan ang sarili ko. Bumalik ka na lang sa loob. Huwag kang lumayo kay Jackson. Hindi na nagpumilit si Zoe na sumama, kaya nagpatuloy akong lumabas sa klinik. At dahil malalim na ang gabi, sobrang tahimik sa labas at wala akong makita mga taong gumagala. Nanginginig din ako sa malakas na ihip ng hangin. Doc, Nang makita ko si Nanay Belinda, nanindig ang balahibo ko. Ang babae sa harapan ko ngayon ay duguan, magulo ang buhok at puno ng putik ang suot. Ang mas nakakakilabot, nagliliwanag ang mapupula niyang mata na parang isang demonyo. Yun ang oras na naniwala ako sa mga aswang. Nanay Belinda, sumuko ka na. Naghihintay ang anak mong si Zoe. ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi ka maaaring lumapit sa kanya hanggat hindi ka nagagamot. Sa halip na makinig, umusad siya papalapit. Ang bawat hakbang niya ay nagdulot sa aking manginig. Hindi mo ako mapipigilan. Anak ko si Zoe. At sa akin lang siya sasama. Tumigil ka, Nanay Belinda. Labanan mo to. Isipin mo si Zoe. Anak mo siya. Hindi mo siya dapat saktan. Pero tila wala na siyang pakialam. Hindi siya nakikinig sa akin kaya wala akong magawa kundi ang labanan siya. Pero bago ko pa siya barilin, biglang napasigaw si Nanay Belinda ng malakas. Lumayo ka sa kanya, kuya. Baka makagat ka. Lumingon ako at doon ko nakita si Jackson. Hawak ang lalagyan ng asin at yun ang isinaboy niya kay Nanay Belinda. Kaya ito nangisay at parang nasusunog. Hindi niyo ako mapipigilan. Kukunin ko ang anak ko. Nakita ko mabilis na tumakbo palayo si Nanay Belinda at nawala sa masukal na kagubatan. Naiwan kaming dalawa ni Jackson. Parehong natulala sa nakita. Buti na lang at may asin tayong dala. Salamat, Jackson. At sa mahiwaga mong asin. Wala nga naman. So ngayon, naniniwala ka ng may aswang? Oo na, tama ka na. Pero alam kong may dahilan kung bakit siya nagkaganon. Sa ngayon, kailangan nating protektahan si Zoe. Gusto siyang kunin ni Nanay Belinda at posibleng gawing tulad niya. Hindi ako papayag na mangyari yan. Napatingala ako sa kalangitan. Ang buwan ay natatakpan ng maitim na ulap at ang hangin ay patuloy na humahampas sa paligid. Sa loob-loob ko, alam kong hindi yon ang huling pagkakataon na makikita namin si Nanay Belinda. At kapag bumalik siya, baka mas malakas pa siya at mas mapanganib. Kinabukasan, halos wala akong tulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga pasyenteng may sakit. Ang mga nawawala, lalo na si Nanay Belinda na isa ng ganap na aswang. Pero kailangan kong kumilos. Kaya ang unang naisip ko ay ang pulisya. Habang inaayos ko ang listahan ng mga nawawala, lumapit si Jackson na puyat at may lungkot sa mga mata. George, nabalitaan kong namatay raw ang tanod na si Mang Fidel. Kagabi lang. Ano? Paano siya namatay? Sabi ng mga taga-station, inatake sila kagabi. Hindi nila sigurado kung tao o hayop. Basta bigla na lang daw nagkagulo. At si Mang Fidel, siyang isa sa mga nasawi. Nanlumo ako sa nalaman ko. Kung wala ng pulisya, sino nang aasahan ng lahat kung mismong mga armadong bantay ng kapayapaan ay nadadali? Habang nag-iisip ako, biglang bumukas ang pinto ng klinika. Isang pamilyar na mukha ang bumungad.
Magandang umaga. Ako si Kapitan Diego ng Barrio San Isidro. Narinig ko ang mga nangyari kagabi. Mahirap ang sitwasyon ng baryo. At gusto kong mag-abot ng tulong. Hindi namin alam na may kapitan palang baryo. Kung gusto mong tumulong, bakit ngayon ka lang lumitaw? Nung mga nakaraang araw, nagkaagulo na dito sa baryo mo. Pero nasan ka? Kumalma ka lang, Doc. Jackson, ako muna bahala dito. Pasensya na sa inyo. May inaasikaso lang akong bagay sa karating na yun, kaya nawala ako ng 1 linggo. Tiningnan ko siya. Sa unang tingin, malakas ang presensya niya. Pero may kung anong malamig na pakiramdam akong hindi maipaliwanag tuwing nagtatagpo ang mga mata namin. Salamat sa pagbisita, Kapitan. Talagang kailangan namin ng suporta. Maraming pasyente ang hindi na kayang i-handle ng maliit na health center na ito. Puno na ng kaso ang klinik namin. Tapos wala na ring pulis na nagbabantay sa labas. Naintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa kayusan ng baryo, Doc. Kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. At saka personal akong bumisita para iabot sa inyo itong pagkain. Salamat, Kapitan. Masarap yan. Galing pa yan sa ihawan. Nagpakita naman si Zoe na agad na napukaw ang pansin ni Kapitan Diego. Sinubukan niyang lapitan ng dalaga pero agad itong umiwas. Zoe, iha. Nakikiramay ako sa iyo. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo dahil sa iyong ina. Hindi pa patay ang nanay ko, Kapitan. Nawawala siya pero hindi ibig sabihin ay patay na siya. Zoe, huwag kang maghalit sa akin. Nagabot lang ako ng pakikiramay sa pagkawala niya. Pero huwag kang mag-alala. Nasa paligid lang siya. Ako nang bahalang maghanap sa kanya at ipinapangako kong ibabalik ko siya sa iyo. Kung gano'n, alam mo ba kung nasan si nanay? Iya, hindi ko alam kung nasaan siya sa mga oras na ito. Pero sisiguraduhin kong ligtas siya. Sa ngayon na wala pa ang nanay mo, mabuti pang sumama ka muna sa akin. Mas ligtas ka sa asyenda ko. Pasensya na, Kapitan. Pero hindi mo siya kailangan kunin dito. Kami muna ang magbabantay sa kanya dahil anak siya ng aming pasyente. To, iniwan siya ni Nanay Belinda sa amin. Walang problema. Kung saan ligtas si Zoe, ayos na yun sa akin. Anak na rin ang turing ko sa kanya dahil matagal na kami magkaibigan ng mga magulang niya. Kumuyom ang kamao ni Jackson pero sinenyasan ko siyang magtimpi. Bigla namang may sumagi sa isipan ko na bagay. Doon biglang bumalik sa alaala ko ang sinabi ni Zoe. Ang tungkol sa malaking fiesta sa baryo na pinangunahan ni Kapitan Diego 1 linggo nang nakakaraan. Kapitan, maaari ba kitang makausap sa opisina ko? Oo naman. Inanyayahan ko naman ang kapitan na pumasok sa aking silid. Naupo kami sa upuan at pansin kong mas sumeryoso ang anyo niya. Kapitan, may ilang bagay akong gustong linawin tungkol sa nakaraang piyesta. Siguro naman natatandaan mo yun. Malaki raw ang handaan noon. Marami ang nakisalo. Oo naman, Doc. Piyesta yon ng buong baryo. Isa sa pinakamalaking okasyon namin. Masaya, masagana at walang naging problema. Bakit mo naman naitanong? Maganda nga yun. Pero pagkatapos ng piyesta, marami rin ang nagkasakit. Iba-iba ang sintomas. Pero karamihan ay nilagnat, nagsuka at nanghina. May ilan pa ngang hindi na bumangon. Nais ko lang malaman, Kap, ano pa talaga ang mga pagkaing iniluto at inihain doon? Bahagyang kumunot ang noo ni Kapitan Diego. Ang mga mata niya ay tila nanliit, ngunit agad din siyang ngumiti. Pilit na pinapawi ang tensyon. Dok, ang dami mong iniisip. Ang piyesta ay piyesta lang. Wala akong nakikitang mali roon. Ang mga pagkain ay karaniwang handa tulad ng adobo, minodo, pansit, lechong baboy at baka. Wala namang kakaiba doon .
Baka simpleng indigestion lang ng mga tao. Kapitan, hindi ko naman sinasabing ikaw ang may sala. Ang gusto ko lang ay matukoy kung aling pagkain ang maaaring pinagmulan ng sakit. Mahirap nang ipagsawalang bahala dahil pare-pareho halos ang naging sintomas ng mga tao. At lahat sila ay nagmula sa piyesta. Hindi ba't mas mabuting tukuyin kaysa baliwalain? Dok, sinasabi ko na nga ba, mapupunta tayo sa puntong ito. Para bang ako pa ang iniimbestigahan mo? Wala akong kinalaman sa sinasabi mong sakit. Kung nagkasakit man ang mga tao, hindi ako dapat mong tanungin. Baka sariling kalinisan nila sa katawan o baka nasa bahay nila ang problema. Hindi ko intensyon na ako saan ka, Kapitan. Ang gusto ko lang ay maunawaan ang sitwasyon. Hindi ba tungkulin mong malaman din kung ano ang nangyari sa mga tao mo? Hindi ko ito tinitingnan bilang paratang, kundi bilang paraan para maiwasan na maulit muli. Parang sinasabi mo na rin na ako ang may pananagutan. Alam mo, Dok, nakaka-offend ang paraan ng pagtatanong mo. Imbes na makiisa ka sa akin bilang kapatiran ng baryo, para kang humahanap ng butas para ibagsak ako. Kapitan, hindi ko layunin na ibagsak ka. Wala naman akong makukuha para gawin yon. Pero isipin mo na lang, kung may nakalason sa pagkain, hindi ba't dapat alamin natin kung alin doon ang sanhi? Hindi dahil para sisihin ka, kundi para protektahan ang mga tao. Wala kang makukuhang sagot sa akin, Dok. Dahil walang mali sa piyesta. At kahit paulit-ulit mo pang tanungin, yun ang isasagot ko. Kung gusto mong maghanap ng dahilan, huwag mo akong idamay. Ang piyesta ay isang banal na selebrasyon ng baryo at hindi ko hahayaan na dungisan ito. Mas bumigat ang tensyon sa pagitan namin at ramdam kong naiipit siya sa mga katanungan ko. Pero ayokong makaalis siya na wala akong makukuhang matinong impormasyon. Kung wala kang tinatago, Kapitan, bakit ka ganyan kung makasagot? Maayos akong nakikipag-usap sa'yo, pero ikaw itong binibigyan ng ibang kahulugan ang sinasabi ko. Alam kong gusto mong magligtas ng buhay, Dok. Pero sa sitwasyon ngayon, ako lang ang nakakaalam sa kapakanan ng baryo. Mas mabuti sigurong huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi mo mauunawaan. Sige, Kapitan. Pasensya na kung nakainsulto ako sa mga tanong ko. Gusto ko lang talagang makasiguro para sa kaligtasan ng lahat. Salamat sa oras mo at sa pagbisita. Hindi nagsalita si Kapitan at padabog na lumabas ng klinika. Hindi naman ako naging kontento sa naging usapan namin, pero hindi ko na pinilit. Baka magkainitan pa kami. Marahil, hindi pa ito ang tamang oras. Bumukas muli ang pinto at pumasok sina Jackson at Zoe. Halata sa kanilang mga mukha ang pag-aalala at alam kong narinig nila ang bahagi ng aming naging pag-uusap. Kuya, anong pinag-usapan niyo ni Kapitan? Kanina pa kami nag-aalala eh. Hindi kasi maganda ang kutob ko sa taong yun. Nag-usap kami tungkol sa nakaraang piyesta. Sinubukan kong itanong kung may posibilidad na sa pagkain ng galing ang pagkakasakit ng mga tao. Pero idiniin niyang wala raw mali. Paulit-ulit niyang sinabi na walang dapat sisihin at wala siyang kinalaman. Hindi ako kumbinsido. May kakaiba sa Kapitan na yun. Imbes na mag-alala para sa mga tao, parang wala pa siyang pakialam. Kung tunay siyang nagmamalasakit, dapat tinulungan niya na tayo sa paghahanap ng pinagmulan ng sakit na to. Pero tingnan mo, iniwan niya tayo dito, naghihirap, habang siya papetex-petex lang. Tama si Jackson. Hindi ako nagtitiwala kay Kapitan Diego. Simulat sa pool may itinatago siya. Napatingin kami kay Zoe. Ang tinig niya ay mababa ngunit puno ng bigat. Parang matagal nang may kinikimkim na sikreto na gustong isiwalat. Matagal mo na bang kilala ang Kapitan Zoe? Oo, nung bata pa ako. Nakikita ko siyang umiikot sa baryo. Kadalasan, may dala siyang mga tauhan. Nangunguha sila ng mga kalalakihan para magtrabaho sa hasyenda niya. Akala namin tumutulong siya.
para may kabuhayan ng mga tao. Pero kalaunan, napansin ko, hindi lahat nakakabalik sa baryo. Biglang nanlamig ang aking batok. Napatingin ako kay Jackson. Nakagaya ko'y tila interesadong pakinggan ang kwento ni Zoe. Sinasabi ng kapitan na bumagsak daw sa bangin ng mga sinasakyan ng trabahador. Napaniwala naman ang karamihan kasi siya nga ang kapitan. Pero hindi ako naniniwala. Ramdam kong may mali. Kasi isa sa mga hindi na nakabalik ay ang tatay ko. At hindi ko yan matanggap. Narinig ko ang pagbasag ng boses ni Zoe. Bahagya siyang natigilan. Parang ayaw niyang ipagpatuloy. Ngunit pinilit niyang lakasan ang kanyang loob. Simula noon, kami na lang ni nanay ang naiwan. At dahil wala kaming ibang pagkukunan ng kabuhayan, napilitan siyang magsilbi sa bahay ni Kapitan Diego. Doon naging malapit si nanay sa kanya. Mabait daw si Kapitan. Nagbibigay ng tulong. Pero para sa akin, pakitang tao lang yon. Ang tunay na mukha niya, hindi pa nakikita ng lahat. Ramdam ko ang panginginig ng boses ni Zoe at ang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Ang bawat salita niya ay mas lalong nagbibigay sa akin ng pahiwatig na hindi talaga akma sa imahe ng kapitan ang ikinikilos niya. Ibig sabihin, hindi lang pagkain sa piyesta ang dapat nating alalahanin. George, kung totoong sinasabi ni Zoe, baka mas malalim pa ang problema natin. Ang kapitan mismo ang may kinalaman sa pagkakasakit ng mga tao dito. Oo, Jackson. Hindi pa natin pwedeng ipagsawalang bahala ang mga bagay na may koneksyon sa nangyayari dito. Ang testimonya ni Zoe, malaking tulong para makilatis natin siya. Pero dahil wala tayong hawak na matibay na ebidensya para patunayan may ginagawa siyang masama. Kung lalapit tayo sa pulisya, baka tayo pang mapahamak. Dok, alam kong mahirap paniwalaan. Pero hindi ko lang basta hinala to. Hindi lang din to simpleng kutob. Basta masama siya. At ayoko magtiwala sa kanya. Naniniwala ako sa'yo, Zoe. Hindi tayo pwedeng manahimik na lang. Kung patuloy nating hahayaan, mas marami pang mawawala. At tingnan mo, kahit mga bata at matanda nagkakasakit. Kung hindi pagkain ng dahilan, baka may ibang ginagawa ang kapitan na hindi natin alam. Jackson, Zoe, tama na muna. Ako na ang bahala mag-imbestiga sa bagay na ito. Kailangan natin mag-ingat. Hindi pwedeng padalos-dalos lang. Ano palang gagawin mo doon sa pagkain? Kakainin mo ba? Malamang hindi. Baka may nilagay pa siyang lason. Itapon mo na lang. Nagdaan ang mga araw. Nagpatuloy kami ni Jackson sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Ang ilan ay nagsimulang bumuti. Unti-unting bumababa ang lagnat. Nawawala ang ubo at sipon. Ngunit may iba ring hindi na kinaya ang sakit at namatay. Ang iba naman ay biglang naglaho. Tumakas na lang ng walang paalam at hindi na namin alam kung saan sila nagpunta. Jackson, huwag tayong tumigil. Kahit ilan lang ang maligtas, sapat na yon. May mabuhay lang. Mabuti naman may gumaling pa. Pero mas marami pa rin may malalang kondisyon. At yung mga tumakas, baka nandun na sa kagubatan nagtatago. Doc George, pwede ba akong tumulong dyan? Hindi ko kayang nakaupo lang dito. Kailangan niya ng dagdag na kamay. Sigurado ka ba? Kung yan ang gusto mo, okay lang. Mas mabuti na to kaysa wala akong ginagawa. Kung mananatili ako nakatingin lang, mababaliw ako. Naging malaking tulong si Zoe sa amin na naging assistant namin sa klinik. Siya ang nag-aabot ng mga gamit, umaalalay sa mga pasyente at tumutulong magpakalma sa mga batang iyak ng iyak. At hindi ko naman namamalayan na parang natutuwa ako sa kanya. Pero naalala kong gusto siya ng kapatid ko, kaya iniwasan ko munang mapalapit lalo kay Zoe. Pagsapit ng hapon, nagpasya kaming dumayo sa malalayong kabahayan sa baryo para tignan ang kalagayan ng ibang pamilya na hindi makapunta sa klinika. Kaya kami na mismo ang dumalaw sa mga kubo. Pero hindi namin inaasahan ang sasalubong sa amin. Paglapit pa lang sa unang kubo, bumungad na ang masangsang na amoy. Parang bulok na karne na matagal nang iniwan.
What the hell? Dugo to ng tao, George. Natutuyo na ang dugo. Mukhang matagal-tagal na sigurong nawawala ang mga tao dito. Pinasok namin ang ibang kabahayan at ganun rin ang tumambad sa amin. Mga bakas ng dugo sa sahig at dingding. Wala ni isang tao. Tila bigla na lang naglaho ang mga nakatira roon. Nasaan na kaya sila? Bakit ba nangyayari ito sa baryo namin? Baka may ilan sa kanila ang tinangay ng mga aswang. Posible nga rin si Nanay Belinda ang tumungay sa kanila. Hindi na itong baryo na nakasanayan ko. Dati masaya, puno ng buhay. Ngayon para ng impyerno. Habang naglalakad pa kami, biglang may tunog na gumimbal sa amin. Isang kaluskos mula sa gilid ng masukal na halamanan. May narinig ba kayo? Lalong tumahimik ang paligid. Ngunit ang kaluskos ay lumalakas. Sa isang iglap, sumalakay mula sa dilim ang kamay na biglang humila pababa sa paa ni Zoe. Bumagsak siya. Halos dalhin ng aswang papasok sa dilim. Pero mabilis siyang nahawakan ni Jackson sa braso. Huwag kang bibitaw, Zoe! Kumapit ka! Nakita ko may nilalang na halos hindi na maaninag ang anyo. Ang mukha nito'y puno ng dugo. Parang halimaw na galing sa impyerno. Hindi ako nagdalawang isip. Agad kong binunot ang baril at pinaputokan ito. Tumilapon ang nilalang. Ngunit bago ito tuluyang nawala, nasilayan ko ang mukha nito. Mang Fidel! Walang makakaligtas. Lahat ay magiging aswang. Kailangan ko siyang sundan. George, wag! Hayaan mo muna siya. Hindi mo siya matatalo kung susugod ka lang mag-isa. Napahinto ako at nakinig sa kapatid ko. Kung papasok man ako sa kagubatan na yon, baka hindi na ako makabalik ng buhay. Paglingon ko kay Zoe, nakita ko ang dugo na tumutulo mula sa kanyang paa. Ang balat niya ay may sugat. Bakas ng matutulis na kuko ng aswang. Ang abdi! Kailangan nating dalhin siya sa klinika yun din. Hindi pwedeng pabayaan ang sugat niya. Baka magka-impeksyon. Tara na, umalis na tayo. Balak ko sanang buhatin si Zoe, pero naunahan ako ni Jackson kaya hindi na ako nagpumilit at inalalayan silang makapasok sa sasakyan. Tsaka ako nagmaneho pabalik sa klinika. Mabilis kaming nakabalik sa klinik, pero halos gumuho ang mundo namin nang makita ang sinapit nito. Nagkalat ang mga katawan ng pasyente sa hallway. Ang ilan, wala nang buhay. Ang iba'y niluray na para bang pinatay sa malupit na paraan. Ang sahig ay punong-puno ng dugo. At ang dingding ay may mga bakas ng kamay na desperadong kumapit bago binawian ang hininga. Hindi! Ay, Diyos ko po! Ginawa nila ito. Pinaslang nila ang mga pasyente natin. Wala na silang awa. Bakit nila dinadamay ang mga inosente? Nakaramdam ako ng matinding galit. Para bang lahat ng pinaghirapan namin ay nauwi lang sa wala. Lalong bumigat ang pakiramdam ko nang maalala ang mga salitang binitiwan ni Mang Fidel. Sa oras na yon, alam kong hindi na lang ako basta doktor. Ako na rin ang kailangang maging tagapagtanggol laban sa lagim na unti-unting sumisira sa baryo. Wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating puntahan si Kapitan Diego. Siya lang ang may alam kung ano ang nangyayari sa baryo. Pumasok kami sa malaking hasyenda ng kapitan. Malawak ang lupain, ngunit binabalot ng katahimikan. Pagpasok namin, nadatna namin si Kapitan Diego na nakaupo sa isang malaking mesa na may maraming pagkain. Kasama niya ang ibang tauhan na binigyan kami ng matalim na tingin. Kapitan Diego, akala ko ba tutulungan mo kaming masugpo ang misteryo sa baryong ito?
Pero wala ka namang ginagawa. Alam mo bang halos wala nang matirang tao dito? Tingnan mo ang pananalita mo, Doktor. Teritoryo ko ito. Baka nakakalimutan nyo. At anong pinagsasasabi mo? Malamang alam ko ang mga nangyayari dito pero hindi ko naman ito kontrolado. Ano pa bang magagawa ko? Kalokohan! Ikaw ang pinuno ng baryo na to. Ikaw ang may pinakamalaking kapangyarihan dito. Imposibleng wala kang alam. At anong basihan mo, ha? May ebidensya ba kayo? O haka-haka lang ng dalawang dayong doktor? Kapitan, hindi kami narito para makipaglokohan. Ikaw ang pinuno at wala kang ginagawa. Hinahayaan mong mamatay at maglaho ang mga tao. Pati ang mga pulis wala na. Sino na lang magtatanggol sa mga inosenteng katulad ni Zoe? Ano ba ang pakialam ninyo? Hindi naman kayo taga rito. Mga dayo kayo mula sa syudad. Bakit kayo nakikialam sa buhay namin? Nakikialam kami dahil wala nang ibang gagawa nito. Kung ikaw mismo na kapitan ay walang silbi. Sino pa ang aasahan ng mga tao dito, ha? Wala kang kwenta. Paano mo nasisikmurang tingnan na lang mga taong nagdurusa? O sadyang wala kang puso? At tingin nyo, kaya nyong iligtas ang baryo San Isidro? Nagkakamali kayo ng binabaga. Akala nyo ba'y sakit lamang ang magpapabagsak sa baryo? Akala nyo ba'y may lunas ang lahat? Nakakatawa kayo. Dahil mulat sa pool, isinumpa na ang San Isidro. At sino mang papasok dito ay hindi na makakalabas ng buhay! Kapitan, alam kong hawak mong nanay ko. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Kaya sabihin mo sa akin kung nasan siya. Nasa mabuting lagay ang iyong ina-iha. Kung gusto mo siyang makita, may isang kondisyon. Sumama ka sa akin. Iwan mo na ang dalawang doktor na ito. At isinusumpa ko, makikita mo siya ulit. Zoe, wag. Hindi mo siya dapat paniwalaan. Pinaglalaroan ka lang niya. Kapag sumama ka, mas mapapahama ka. Ang nanay mo, hindi na siya tulad ng dati. Isa na siya sa kanila, Zoe. Isa na siya sa mga nilalang na kumakain ng tao, mga aswang. Pero, desperado na ako makita siya. Kahit anong mangyari, kailangan ko makitang nanay ko. Ayan. Gusto ka ring makita ng nanay mo, Zoe. Huwag mong gamitin ang pagmamahal niya para sa sarili mong kapangyarihan, Diego. Bumaling ako kay Zoe at hinawakan ng magkabilang balikat niya. Pakinggan mo kami. Alalahanin mo si Mang Fidel. Isa rin siyang matapang na tao. Pero nahulog siya sa bitag ng mga halimaw na to. At anong nangyari? Naging isa siya sa kanila. Naging isa siyang aswang na walang kaluluwa. Zoe, hindi lang nanay mo ang nasa panganib, pati ikaw. Kapag sinunod mo siya, isa ka na rin sa mawawala, katulad ng lahat. Hindi ako magpapaloko sa kanya. Gusto ko lang bawiin ang aking mga magulang na pareho niyang kinuha. Hindi lang ang nanay kong hawak niya, pati ang tatay ko. Biglang nagdilim ang silid. Namatay ang lahat ng ilaw. Hinampas ni Kapitan Diego ang mesa ng malakas. Halos mahulog ang mga baso at plato. Kung magmamatigas kayo, lalo lang kayong mapapahamak. Hindi nyo alam ang bigat ng sumpang bumabalot dito. At kapag patuloy kayong makikialam, sisiguraduhin kong hindi na kayo makalalabas pa ng asindang ito. Kailangan natin makaalis ngayon. Hindi pa tayo handa sa ganito. Tama ka, pero hindi natin pwedeng iwan si Zoe. Kapag nagkamali tayo ng hakbang, tapos tayo. Aalis na sana kami, pero bigla kaming hinarang ni Kapitan Diego sa daan. Ano? Tatakas na lang ba kayo? Sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng nakipagtunggali sa akin, namamatay. At kayo ang susunod! Hindi ka Diyos, Diego. Hindi ikaw ang may hawak ng kapalaran namin. Maghahanap kami ng paraan para sugpuin ang sumpang ito at palayain ang mga inosente. Kung kailangan namin magsakripisyo, gagawin namin. Hindi kami tulad mo na nagtatago sa likod ng kapangyarihan habang pinapahirapan ng mga tao.
Humanda kayo sa akin! Mayo ka, Diego! Subukan mo kaming saktan. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Inilabas ko ang dala kong baril at itinutok sa kanya. Akala mo siguro mapapatay mo ko gamit ang baril mo. Sasabihan na kita, bata. Hindi ako tinatablan yan. At saka dahil mabait pa ako, bibigyan ko pa kayo ng 1 minuto para makatakas dito sa asyenda bago ko kayo ipakain sa mga alaga kong aswang. Hindi na kami nagdalawang isip at agad kaming nagsitakbuhang 3 palabas. George, kailangan na nating lumabas dito. Mabilis kaming lumabas sa hasyenda at agad na pumasok sa sasakyan. Saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Pero kailangan muna nating lumayo dito. Babalik tayo sa syudad para humingi ng tulong. Pinaandar ko naman ang sasakyan at mabilis na nagmaneho. Sa side mirror nakita ko si Kapitan Diego na nakatayo. Bilisan mo na, George. Baka maabutan niya pa tayo. Oo, aalis na tayo dito. Hindi tayo ligtas hanggat nandito tayo sa San Isidro. Dumaan ang 10 minuto. Nagpaikot-ikot kami sa daan at hindi pa rin namin mahanap ang daan palabas ng baryo. George, bakit parang iisa lang dinadaanan natin? Yung puno ng balete. Kanina ko pa yung nakikita. Oo nga, parang paikot-ikot lang tayo. Hindi ako makahanap ng daan palabas ng baryo. Zoe, may alam ka bang ibang daan palabas sa baryo? Pasensya na Kuya George. Hindi ko alam kung may iba pang lagusan. Hindi pa ako nakakalabas ng bayan. Baka nililigaw tayo ng baryo. Wala na tayong magagawa ngayong gabi. Kung hindi, dito muna tayo sa loob. Hintayin muna nating sumapit ang umaga. At doon sa gitna ng madilim at tila walang katapusang daan ng San Isidro, napagdesisyon na naming maghintay sa pagsapit ng umaga. Ang sasakyan ang magiging aming kuta sa magdamag. Ngunit natakot kami sa mga oras na yon habang iniisip kung makakalabas pa kaya kaming buhay kapag sumikat ang araw. Napatingin kami sa labas ng bintana at nakita na dinumog ang sasakyan namin ng mga aswang na naghihintay sa labas. Napapaligiran tayo ng aswang. Huwag kang lalabas. Manatili lang tayo rito sa loob. Ang Diyos ko, paano tayo makakatakas dito? George, kailangan nating umalis dito bago pa nila mabasag ang bintana. Muling may kalampag ang yumanig sa sasakyan. Isang aswang ang dumantay sa harapang bintana. Ang mahabang dilang itim nito ay nakalabas. Nay! Paandarin mo na ang sasakyan, George! Ngayon na! Kumapit kayo! Pinihit ko ulit ang susi at umugong ang makina. Ibinaon ko ang paa sa accelerator at ang sasakyan ay sumugod pasulong. Tumama ang sasakyan sa mga katawan ng mga aswang na nakaharang sa daan. Huwag ka nang lumingon, Zoe! Jackson, gabayan mo ako. Hindi ko makita ang daan ng maayos. Kaliwa, dumiretso ka. Tama yan. Oh, dahan-dahan. Ang sasakyan ay patuloy na tumatakbo sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang mga aswang ay sumugod sa amin. Gumagapang sa mga bubong at nagliliparan sa pagitan ng mga puno. Tila hindi namin matakasan ang kanilang paghabol. George, may paparating! Biglang may lumitaw mula sa gilid ng daan. Isang aswang ang tumalon patungo sa aming sasakyan. Nagawa nitong hawakan ng pintuan at yugyugin ito ng malakas. Sisirain nilang pinto! Kumapit lang kayo dyan sa likod! Patuloy kong pinatakbo ang sasakyan at halos binuelo ko na ang gas. Nagpagewang-gewang na ang sasakyan sa kalsada pero kumakapit pa rin ang mga aswang sa magkabilang gilid. Kuya George, may ilaw sa malayo! Yung kapilya! Sa dulo ng madilim na daan, may liwanag na ilaw na tila nagsisilbing gabay. Ito ay ang ilaw ng kapilyang may malaking krus sa harap.
Mabilis kong iniliko ang sasakyan at dumiretso doon. Humiwalay na sila! Sa wakas, nakaligtas tayo. Nang marating namin ang kapilya, doon na kami nagpahinga. Ang liwanag nito ang nagsilbing aming kanlungan laban sa mga aswang. Ngunit sa likod ng aming pagtakas, nananatili ang pangambang baka hindi pa rin kami ligtas. Ang sumpa ng San Isidro ay wala pa ring lunas at ang laban sa mga halimaw nito ay hindi pa natatapos. Nakita ko si nanay kanina. Hindi ko na talaga siya makilala. Isa na siyang ganap na aswang, Zoe. Sa ngayon, wala na tayong magagawa kundi manalig muna. Wala pa kaming mahanap na solusyon ni Kuya. Ang hirap. Nang tumatakbo tayo kanina at nakita ko siya sa dilim. Parang hindi ko kayang tingnan siyang nagkakaganon. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang matawag na nanay. Alam naming mahirap, Zoe. Pero huwag kang mag-alala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Malay mo, may pag-asang makabalik siya sa dating anyo niya. Sa ngayon, hindi tayo pwedeng manatili rito ng matagal. Oo, hindi sila makakalapit dahil banal ang lugar. Pero hindi ibig sabihin, ligtas na tayo habang buhay dito. George, kung si Kapitan Diego ang nasa likod nito, paano natin siya tatalunin? Lalo pat siya ang leader nila. Kung siya talaga ang pinuno ng mga aswang, hindi magiging madali. Pero kailangan may gawin tayo. Hindi pwedeng manatili na lang tayong takot sa kanya. Si Diego ay hindi ordinaryo. Malakas siya. Tsak na hindi madali ang magiging laban. Kaya nga kailangan nating hanapin ang kahinaan nila. Sigurado akong may mga bagay na kinakatakutan sila. Tulad ng holy water, crucifix, mga anting-anting. Kahit mga lumang kasangkapan na ginagamit panlaban sa kanila, kailangan nating gamitin ang lahat ng maaari nating makuha. Pero isa sa kanilang sariling pamilya ko. Sasaktan niyo rin ba si nanay? Zoe, hindi namin balak patay ng inay mo. Hindi yun ang unang plano. Ang layunin natin ay iligtas ang mga tao. At kung may paraan pa para mailigtas siya, gagawin natin. Kung sakali mang hindi. Kung sakali mang maging delikado siya para sa atin. Binibigyan ko kayo ng permiso. Mabuti nang patayin siya kaysa makapanakit pa ng iba. Sandali kaming binalot ng katahimikan. Ramdam namin ang bigat ng desisyon ni Zoe. Alam naming pareho ni Jackson na masakit ang pakiusap na yun. Pag-uusapan natin ito bukas. Sa ngayon, kailangan natin magpahinga. Pero mauna na kayo matulog. Ako na muna ang magbabantay sa inyong dalawa. Maya-maya pa naiwan kami ni Zoe na gising. Habang si Jackson ay nakatulog na. Sinusubukan ko namang makatawag sa syudad para humingi ng tulong. Pero tulad ng dati, wala pa ring signal. Wala akong magawa kundi habaan ang pasensya ko. Wala pa rin signal. Para bang sinasadya talagang hindi tayo makahingi ng tulong mula sa labas. Pasensya na, Kuya George. Kung hindi dahil sa akin, baka maaga kayo nakaalis dito. Hindi sana kayo nadamay sa lahat ng ito. Huwag mong isipin na pabigat ka, Zoe. Ginagawa namin ang tungkulin namin bilang mga doktor. At higit pa roon bilang tao. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Nakaramdam ako ng awa kay Zoe. Alam kong inaalala niya ang buhay ng ina, pero hindi niya rin maiwasang alalahanin kami, kaya ako namangha sa kabutihan ng puso niya. Doc George, paano bang buwan niyo ng kapatid mo sa Manila bago kayo napunta rito? Bago lahat ng kaguluhang ito. Hindi ganun kadali ang buhay namin sa Maynila, Zoe. Bata pa lang kami. Ulila na kami, wala na kaming mga magulang. Pareho silang nagkasakit. Wala kaming kakaya na ipagabot sila noon. At simula noon, alam na namin ni Jackson na gusto naming maging doktor para mailigtas ang iba mula sa kaparehong kapalaran. Si Jackson, siya ang bunso. Lagi niyang sinasabi na ako ang iniidolo niya. Kaya kahit anong hirap, sabay kami nagsumikap.
Ako muna ang nagtrabaho. Siya ang nag-aral. Tapos nung nakatapos siya naman ang tumulong sa akin. Ganon kami lumaki. Walang magulang, pero kakampi namin ang isa't isa. Nakakamangang samahan yung magkapatid. Ginagawa niyong lahat hindi lang para sa sarili niyo kundi para sa iba. Kaya pala kahit anong hirap, hindi kayo sumusuko. Ganon talaga. Kapag nakita mo na kung gaano kabilis mawala ng buhay ang mga taong mahal mo, gagawin mo lahat para wag nang mangyari sa iba. Alam mo Kuya George, matagal ko ng pangarap na maging nurse. Pero mahirap kasi ang buhay namin. Wala kaming sapat na pera para ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Kaya hanggang pangarap na lang. Zoe, hindi pa huli ang lahat. Kung talagang gusto mo, may paraan. Hindi importante kung saan ka nanggaling o gaano kahirap ang buhay. Ang importante, hindi mo tatalikuran ang pangarap mo. Pero hindi ba huli na? Sa lahat ng nangyayari ngayon, may pag-asa pa kaya akong makamit ang pangarap ko? Hindi kailanman huli para sa taong may determinasyon. Tingnan mo ako at si Jackson. Wala kaming magulang, wala kaming pera noon. Pero heto kami ngayon. Basta lumaban ka lang. Salamat Doc George. Hindi ko alam. Pero parang ngayon lang ulit ako nakaramdam ng pag-asa sa kabila ng kinakaharap nating problema. Laging may liwanag. Kahit sa pinakamadilim na gabi, may nakasinding kandila. Tandaan mo yan. Salamat talaga sa'yo Kuya George. Kita ko sa mga mata ni Zoe ang bigat ng kanyang damdamin. Ramdam ko ang pagod at lungkot na hindi niya kayang itago. Niyakap ko naman siya para bigyan ng lakas ng loob. Zoe, magpahinga ka na muna. Kailangan natin ng lakas bukas. Marami pa tayong gagawin at kailangan mong maging matatag. Naiwan akong gising. Si Jackson ay nakahandusay pa rin sa sahig, umihilik. Pinikit ko na rin ang mga mata ko. Pinilit na magpahinga. Ngunit sa likod ng aking isipan, ramdam ko ang panibagong unos na naghihintay sa aming tatlo. Nagising ako sa init ng araw na tumatagos sa bintana ng kapilya. Tahimik ang paligid at ang huni ng mga ibon ang naririnig kong ingay mula sa labas. Dahan-dahan ko namang ginising si Jackson at si Zoe. Ay, bago na. Maaraw na. Tama ka. Pero hindi ibig sabihin nun, ligtas na tayo. Pwede pa rin tayong habulin mamayang gabi. Wala pa rin lumilitaw ng mga tao. Posible kayang tayong tatlo na lang ang naiwan? Kailangan nating bumalik sa syudad. Doon lang tayo makakahingi ng tulong. Kapag nakarating ito sa gobyerno, matutulungan nila tayo. Nagmamadali kaming lumabas ng kapilya at tumungo sa sasakyan. Ngunit halos bumigay na ang tuhod ko nang makita ang sinapit nito. Mangwalang hiya! Ang sasakyan ay halos wala ng gulong. Ang makina ay nagkalasog-lasog na. At ang mga bubong ay may mga bakas ng matatalim na kuko. Wala na kaming paraan para makaalis. Biset, isa lang ang sasakyan natin. Ngayon, paano tayo lalabas dito? Wala tayong magagawa. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Kung ganito, baka hindi na talaga tayo makakatakas. George, may naisip ako. Bumalik tayo sa klinika. Kailangan nating kumuha ng ibang gamit tulad ng first aid kit o kahit anong kagamitan. Kung hindi tayo makakatakas ngayon, kailangan nating ihanda ang sarili natin. Magandang ideya. Tara! Bumalik kami sa klinika. Ang pamilyar na amoy ng gamot at dugo ay bumungad sa amin. Mabilis naming kinuha ang lahat ng mahahalagang gamit tulad ng bandage, gamot at kahit anong pwedeng makatulong sa amin. Teka, parang may gumagalaw doon. At doon napahinto kami. Sa isang sulok, may isang matandang lalaki. Duguan ang kanyang mga damit at halos hindi na makagalaw.
Lolo Pedro? Umalis na kayo. Delikado na kayo manatili dito. Ang buong baryo, napupuno na ng aswang. Lolo Pedro, ano pong nangyari sa inyo? Pinagtulungan nila ako. Pero nakatakas ako. Kaso, kinuha naman nila ang apo ko. Sinubukan din naming makatakas, Lolo. Pero sinira nila ang sasakyan namin. Wala na kaming paraan para makalabas. Kailangan niyong makahanap ng ligtas sa lugar bago sumapit ang gabi. Kapag bumalik sila, hindi nila kayo tatantanan. Napatingin sa amin ang matanda at doon niya binitawan ang mabigat na katotohanan. Hindi sapat ang pagtakas. Kung gusto niyong matapos ang lahat, dapat niyong patayin ang mga swag. At higit sa lahat, ang leader nila, si Kapitan Diego. Siya ang ugat. Hanggat buhay siya, patuloy na alalaga na pagsumpa. Pero paano, Lo? Wala kaming alam kung paano sila tuluyang mapupuksa. Hanapin niyo ang pugad nila. Doon sila nagkukuta. Sunugin niyo. At kapag umarap kayo sa leader, barilin niyo gamit ang bala na may basbas ang banal na tubig. Yun lang ang makakatapos sa kanya. Kung ito lang ang paraan, wala tayong pagpipilian. Kailangan namin subukan. Dok, iligtas niyo sana ang apo ko. Nagulat naman kami nang biglang bumagsak ang matanda sa sahig. Agad kaming lumapit ni Jackson. Desperadong mailigtas siya. Lolo Pedro, kumapit po kayo! Ang dami nang nawalang dugo sa kanya. Pinilit namin gawin ang lahat para mabuhay siya. Pero ang mga mata ni Lolo Pedro, dahan-dahang pumikit. Hindi pwede. Siya na lang ang natitirang kasama natin sa baryo. Wala na tayong magagawa. Marami ng dugong nawala. Wala na siya. Mahirap tanggapin, pero yun ang katotohanan. Wala kaming magagawa kundi iwan siya. Ngunit bitbit namin ang bigat ng kanyang habilin. Ang iligtas ang kanyang apo. Ipinapangako ko, Lolo. Hindi masasayang ang buhay mo. Tatapusin namin ito. Lumabas kami ng klinika at nagtungo sa maliit na himpilan ng pulisya. Butas sa mga bintana at ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Tahimik ang paligid. Tila iniwan na rin ang mga alagad ng batas. George, mukhang ligtas naman. Mag-ingat pa rin tayo. Hindi natin alam kung may naiwan dito. Pagpasok, bumungad sa amin ang mga gamit ng pulisya. Mga mesa na nagkalat ang mga papel at sa gilid, isang cabinet ng armas. Agad naming nilapitan yun. Sigurado ba tayo dito? Kailangan ba natin gumamit ng baril? Kailangan natin ito, Zoe. Wala tayong laban kung wala tayong armas. Binuksan ni Jackson ang cabinet. Doon namin nakita ang ilang handgun at bala. Swerte na lang at hindi ito nadampot ng mga halimaw. Jackpot! May laban na tayo sa mga aswang. Kunin natin lahat ng kaya nating dalhin. Lahat ng ito, magagamit natin. Pero hindi ako marunong gumamit ng baril. Huwag ka mag-alala. Tuturuan ka namin. Nang makuha na namin ang lahat, agad kaming umalis. Wala na kaming inaksayang oras. Bumalik kami sa kapilya. Doon sa harap ng altar, inilatag namin ang mga bala at baril. Kinuha ko ang bote ng holy water at nagdasal habang hawak ang banal na Biblia. Diyos na makapangyarihan. Basbasan niyo po ang mga bala at sandatang ito. Naway magsilbi itong proteksyon laban sa kasamaan na bumabalot sa San Isidro. Isa-isa naming binasbasan ang mga bala na magsisilbing sandata namin para puksain ang mga aswang. Matapos naming ihanda ang lahat, ay nagtipon kami sa loob ng kapilya at nagsimula ng magplano. Kailangan nating alamin kung nasaan ang pugad nila.
Ang sabi ni Lolo Pedro, dapat sunugin natin yon. May isang lugar na nasa isip ko. Ang hasyenda. Hasyenda? Ibig sabihin, babalik tayo doon. Baka nandun pa si Kapitan Diego. Pero tama si Kuya. Kung may pugad sila, siguradong dun sa hasyenda. Hindi sila gagawa ng ibang pugad maliban sa lugar na hawak nila. Pero paano kung nandun siya? Paano kung hindi natin siya kayanin? Zoe, alam kong nakakatakot. Pero tandaan mo, umaga pa. Hindi sila ganap na makakagalaw. Hindi nila kayang lumabas sa liwanag. Doon tayo makakalamang. Sigurado ka ba? Walang kasiguraduhan sa laban. Pero may kasiguraduhan na kung hindi tayo kikilos, tuluyan na tayong mamamatay dito. Kaya kung pupunta tayo, kailangan nating maghanda. Wala tayong aatrasan. Tahimik na napayuko si Zoe. Kita ko ang takot sa kanyang mukha. Pero naroon din ang isang bahagyang tapang. Alam kong unti-unti siyang lumalakas. Sige, pupunta tayo sa hasyenda. Pero hindi muna sa araw na ito. Kailangan muna nating magsanay saglit. Bago kami tuluyang tumungo sa hasyenda, napagdesisyon na naming maghanda muna. Hindi kami pwedeng sumugod ng walang pagsasanay, lalo na si Zoe. Kailangan niyang matutong ipagtanggol ang sarili niya. Zoe, ito ang gatilyo ng baril. Alam kong mabigat ito para sa'yo, pero kailangan mong matutunan itong gamitin. Kung sakaling may umatake sa'yo, may pagtatanggol mo ang sarili mo. Hindi ko pa ito nahahawakan kahit kailan, Kuya George. Paano kung magkamali ako? Kaya nga ngayon ka namin tuturuan. Dito muna sa loob ng kapilya, ligtas tayo dito. Walang aswang na makakalapit. Una, hawakan mo to ng mahigpit. Gamitin mo ang dalawang kamay mo. Huwag kang manginig. Tingnan mo ang target. Tapos, huminga ka ng malalim bago mo ipaputok. Ganito ba? Oh, ayusin mo pa ng konti ang pwesto ng daliri mo. Oh, ayan, ganyan. Pero wag mo namang itutok sa akin. Mabilis ka namang matuto, Zoe. Pero kapag nasa labas na tayo, hindi ka dapat magdalawang isip na bumaril. Kapag nakita mong papalapit ng aswang, huwag ka manghintay na makalapit sa'yo. Barilin mo kaagad. Hindi ko alam kung kaya ko yon. Kaya mo, Zoe. Huwag mong kalimutan kung bakit natin to ginagawa. Para sa mga taong nasawi, para sa baryo, at para sa nanay mo. Hindi lang ito laban namin ni Jackson. Laban mo rin ito, Zoe. Tama. Kailangan kong lumaban. Para sa lahat ng namatay. Para kay nanay. Naging buo ang loob ni Zoe na samahan kami sa laban. Matapos ang kaunting paghahanda, tuluyan na naming pinagtibay ang aming plano. Hindi na pagtakas ang layunin namin, kundi ang pag-atake sa hasyenda, ang pugad ng kasamaan. Maagang-maaga kaming umalis ng kapilya. Habang naglalakad kami patungo sa hasyenda, pareho kaming tatlong pinagpapawisan dahil sa kaba. Kinakabahan ako. Pwede tayong atakihin ng mga aswang dito kung magkamali tayo ng hakbang. Sana nga, dito ang pugad nila para isahan na lang nating mapuksa. Nandito talaga sila. Nakakasiguro ako. Malaki itong hasyenda. Sigurado may sekretong lugar sa ilalim ng kinatatayuan natin. Baka nandito si nanay. Sana lang ligtas pa siya. Pagpasok namin ng hasyenda, halos matigilan kami. Ang dating marangyang bahay ay nababalutan ng katahimikan. Walang kahit anong tunog, walang tao, walang halakhak ni Kapitan Diego na dati nangingibabaw sa paligid. Ang tahimik. Mag-ingat tayo. Hindi natin alam kung ano naghihintay sa loob. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto ng hasyenda. Amoy alikabok at dugo ang bumungad sa amin. Ngunit sa gitna ng sala, may isang figura ang tumambad. Nay! Si Nanay Belinda. Nasa maayos siyang anyo.
Maayos ang suot at para bang walang nangyaring kakaiba sa kanya. Tumayo siya, ngumiti at lumapit sa anak. Zoe, anak. Salamat at bumalik ka. Nay, akala ko hindi na kita muling makikita. Nasa maayos akong kalagayan, anak. Tinulungan ako ni Kapitan Diego. Tinulungan? Ano pong ibig niyong sabihin, Nanay Belinda? Si Kapitan Diego, iniligtas niya ako. Binigyan niya ako ng kapangyarihan. Hindi na ako mahina, anak. Hindi na ako natatakot sa kahit na sino. Kapangyarihan? Anong kapangyarihan ang sinasabi mo, Nay? Aswang siya. Isa siyang halimaw. Hindi mo lang siya nauunawaan. Ang tawag niyo sa kanila ay aswang. Pero sila ang magliligtas sa baryo. Malalakas sila. Hindi mo ba gusto yun, anak? Lahat tayo yung magiging katulad nila. Hindi tatanda, hindi mamamatay. Tama na yan! Nahulog ka na sa bitag niya. Ginagamit lang kayo ni Kapitan Diego! Hindi mo alam ang sinasabi mo, binata. Si Kapitan Diego ang bagong pag-asa ng San Isidro. Nay, hindi to tama. Siyang dahilan kung bakit nagkagulong baryo. Halos patayin nila lahat ng tao. Kahit si Mang Fidel, pati si Lola Pedro. Napansin kong umiiling ang ulo ni Nanay Belinda na para bang may dalawang boses na naglalaban sa isip niya. Ngunit bago pa siya makasagot, dahan-dahang lumitaw sa likod ng mga kurtina ang ilang nilalang na may mahabang kuko at pulang mata. George, hindi maganda to. Zoe, lumayo ka sa kanya. Pero hindi ko kayang iwan si Nanay. Hindi mo ako iiwan, Zoe. Sasama ka sa akin. Sasama ka sa amin. Hinila ni Nanay Belinda ang anak at doon ko nakita ang biglang pagbago ng kanyang anyo. Nanigas si Zoe. Natatakot na makita ang anyong aswang ng ina. Kumuha ako ng baril mula sa aking bag at itinutok yon kay Nanay Belinda. Ngunit hindi ko magawang iputok dahil naaawa ko kay Zoe na mawawala ng ina. Nay! Bumalik ka! Hindi ko na kailangang bumalik. Dito ako nabibilang. Mula sa itaas ng hagdan, nakita naming bumaba si Kapitan Diego na ikinakatuwang nagkakagulo kami sa baba. Ang gagaling nyo. Sa dami ng pagkakataong tumakas, pinili pa ninyong bumalik sa pugad ko. Isang malaking pagkakamali. Tumigil ka na, Diego! Alam naming ikaw ang punot dulo nitong lahat! Ngayon, sumuko ka na! Sumuko! Sa tingin mo ba, may makakatalo sa akin? Ako ang pinuno ng bagong lahi! Kayo mga walang kwentang mortal! Lalasapin ninyo ang kamatayan! Kung ito nang wakas namin, lalaban kami! Patawa kayo. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang ninyo! Ibinunot ko ang baril na binasbasa namin ng bala sa kapilya. Si Jackson ay nasa tabi ko. Hawak rin yung baril niya. Kuya George! Huwag mong saktan si Nanay! Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya, Zoe! Sa sandaling yon, huminga ako ng malalim. Nakita ko naman ang araw na lumipas. Unti-unting nawawala sa ulap. Mabilis ang pagtakbo ng oras at alam namin kapag lumubog ang araw, hindi na kami makakaligtas. Jackson, umanda ka. Paparating na sila. Tinamaan ng unang aswang sa dibdib. Pero hindi ito agad na bumagsak. Tumalon pa ito patungo sa amin. Kaya kinailangan ko ulit paputokan sa ulo. George, sa kaliwa mo! Naramdaman kong nagasgasan ako sa braso. Mainit ang dugo na tumulo. Pero hindi ko ito pinansin. Lumalaban pa rin ako. George! Jackson! Tulungan niyo ako! Lumingon kami at doon nakita namin si Nanay Belinda na tinangay si Zoe. Nay Belinda! Pagkawalan mo siya! Hindi ninyo naiintindihan!
Si Zoe magiging bahagi ng bagong lahi. Ipapanganak muli ang San Isidro sa ilalim ng kapangyarihan ni Kapitan Diego! Huwag mong gawin yan! Anak mo siya! Anak ko nga siya! At ang gusto ko ang masusunod! Hinila niya si Zoe palayo. Bago ko pa man malapitan, dumating si Diego at hinarangan kami. Hindi niyo na siya muli makikita dahil pagmamay-ari ko na siya! Sa isang iglap, bigla silang naglaho at naiwan kami ni Jackson na talunan. Zoe, hindi! Kailangan natin silang habulin! Jackson, teka lang. Hindi natin alam kung saan siya dadalhin. Sinubukang sundan ni Jackson ang mga yapak nila. Hanggang sa marating namin ang isang lumang pintuang bakal. Nang buksan namin yun, bumungad ang hagdang pababa, patungo sa madilim na basement. Halos wala kaming makita sa sobrang dilim. George, narinig mo yun? Parang may mga sigaw sa ilalim. Jackson, hindi tayo pwedeng bumaba na lang dyan. Siguradong yan ang daan patungo sa pugad nila. Pero wala na tayong oras. Si Zoe ang mapapahamak. Alam ko. Pero kung bababa tayo ngayon, baka pareho tayong mamatay. Papalubog ng araw. At kung maiiwan tayo dito, pareho tayo magiging pulutan ng mga aswang. Hindi ko kaya maghintay. George, gusto kong iligtas siya ngayon. Jackson, pakinggan mo ako. Alam kong gusto mo si Zoe. At gagawin mo ang lahat para mailigtas siya. Pero kung magpapadalos-dalos ka sa desisyon mo, tingin mo, maililigtas mo siya na ganun-ganun na lang? Tahimik siyang napatingin sa akin. Kita ko ang galit, ang takot, at ang pag-ibig mula sa mata ng kapatid ko. Pero sa huli napayuko siya. Sige, pero bukas, George. Bukas, hindi na ako magdadalawang isip. Kailangan nating balikan si Zoe. Dahil hindi kami pinalad na labanan ng mga aswang, lumabas kami sa hasyenda at bumalik muna sa kapilya. Jackson, gagamutin ko muna yung sugat mo. Halika rito. Ayos lang ako, kuya. Huwag mo akong alalahanin. Mas iniisip ko ngayon si Zoe. Baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Jackson, kumalma ka lang. Walang mangyayaring masama sa kanya. Magtiwala tayo kay Zoe. Alam nating lumalaban siya. Alam mo bang gusto ko siya, kuya? Simula pa lang nung una ko siyang makita, agad na nahulog ang loob ko sa kanya. At kung may mangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. At kaya nga ililigtas natin siya. Pero hindi sa ngayon. Magtiwala ka, Jackson. Bukas, sisikat ang araw. Babalikan natin siya agad. Wala nang nagsalita pagkatapos nun. Tahimik kaming dalawa. Ang mga mata namin ay nakatingin sa sahig, habang ang kandila sa altar ay unti-unting nauupos. Kinaumagahan, bumalik kami ni Jackson sa hasyenda para sa isang misyon. Ang sagipin si Zoe. George, tara. Pasukin natin ang basement na yun. Sige, ako na mauna. Sumunod ka lang sa likuran ko. Bumaba kami sa basement na merong hagdan patungo sa madilim na lugar. Ang ilaw ng flashlight ko lang ang tanging gabay namin. Sa bawat hakbang, mas bumilis ang kabog ng aming puso. Jackson, huwag kang lumayo sa akin. Naririnig mo yan? Parang may mga boses sa hindi kalayuan. Nang marating namin ang dulo, doon namin nakita ang isang lugar na may malawak na silid. Nakatayo sa gitna ang malaking rebulto ng isang lalaking may sungay. Tsaka napapaligiran nito ng mga kandilang itim. At ang ikinatindig balahibo ko ay nakita namin si Zoe na nakahiga sa malaking mesa habang dinadasalan ng mga aswang na nakaluhod sa sahig. Mga walang hiya kayo! Pakawalan niyo siya! Dahil sa malakas na sigaw ni Jackson, napahinto sila sa ritual at sabay-sabay na lumingon sa amin. Mga hamar!
Akma kaming susuguri ng mga aswang, pero agad namin silang tinutukan ng baril. Tsaka dala ni Jackson yung isang malaking container ng gasolina. Habang nilabas ko naman yung lighter at sinindihan. Pakawalan mo siya, Diego! Ususunugin ko ang pugad mong ito! Subukan mong gawin yan at pare-pareho tayong matutubo! Mas mabuti nang masunog ang lugar na ito kaysa lumagana pa ang kasamaan niyo sa mundo! Hindi ako nagdalawang isip at sinenyasan si Jackson na isaboy ang gasolina sa paligid. Tsaka ako naman tinapon ng nakasinding lighter, kaya biglang nagliyab ang paligid. Mabilis na nagkagulo ang mga aswang at nagkaroon kami ng oras para iligtas si Zoe. Jackson, iligtas mo si Zoe. Ako na ang bahala ka, Diego. Oo, mag-iingat ka kuya. Ngayon, hinarap ko si Kapitan Diego na nilamon ng galit at mabilis niya akong inatake. Lumaban naman ako. Pero sa sobrang lakas niya, nagagawa niya akong itapon sa sahig. Ngunit hindi ako sumuko. Lumalaban ako ng buong tapang. George! Si Nanay Belinda! Napatingin ako sa gawin nila Jackson at nakita kong inatake ni Nanay Belinda ang kapatid ko para kunin si Zoe. Nay, tumigil ka na! Nanay Belinda! Pakawalan mo si Zoe! Hindi mo siya kalaban! Si Diego ang tunay mong kalaban! Hindi niya naiintindihan! Si Kapitan Diego ang susi para lumakas kami! Anak, huwag ka nang magmatigas! Tama ang nanay mo, Zoe. Sumama ka na sa amin kaysa sa dalawang yan. Mga mahihina silang nilalang! At sa isang iglap, bigla ring tinangay ni Kapitan Diego si Jackson. Kaya dalawa na sila ni Zoe ang bihag ng mga aswang. Buong akala ko, kakayanin kong harapin ang sitwasyong ito. Pero ang hindi ko inaasahan ay maipit sa isang sitwasyon na kailangan kong mamili. Isa lang maililigtas mo, George. Ang kapatid mong mahal mo o ang babaeng pareho ninyong minamahal. Sino sa kanila? Sino ang pipiliin mong mabuhay? Hayop ka talaga, Diego. Napakasama mo! George! Iligtas mo si Zoe! Hayaan mo na ako! Walang saysay ang buhay ko kung siya naman ang mamamatay! Hindi! Kuya George, iligtas mo si Jackson! Siya lang ang meron ka! Ako, kaya kong samahan si nanay kahit sa kadiliman! Tama na! Walang mamamatay sa atin! Narinig niyo? Pero tumawa lang si Kapitan Diego habang unti-unting humihigpit ang pagkakahawak niya kay Jason. Pumili ka na, George! Bago ko pa parehong kitlin ang buhay nilang dalawa! Nanginginig ang kamay ko. Hinawakan ko ang baril na may basbas ng banal na tubig. Habang papalapit ako, narinig kong nagsalita si Zoe. Mas matatag na ngayon. Nay, pakinggan mo ako! Tulungan mo kami! Hindi mo kailangang sundin si Diego! Siya ang pumatay kay tatay! Anong sinabi mo? Oo! Siyang pumatay kay tatay! Nilinlang ka niya! Ginamit ka niya para palawakin ang kasamaan niya! Diego! Nilinlang mo ako! Tigilan mo yan, Belinda! Nagsisinungaling sila! Pilit nilang inilinis ang usapan! Pero bago pa siya makagalaw, sinugod siya ni Nanay Belinda na galit na galit. Para silang dalawang halimaw na nagbanggaan. Ang tunog ng kanilang pagsasapukan, umaalingaw-ngaw sa paligid. Tinulungan ko naman siya at pinaputokan ko ang ibang aswang. Jackson! Dali mo si Zoe palabas! Bilis! Hindi kita iiwan dito, kuya! Sumunod ka na! Mauna na kayo! Habang nagpapatayan si Kapitan Diego at Nanay Belinda, ginamit ko ang pagkakataon para sunugin pa ang ilang parte ng lugar. Nakita kong lumiliyab na ang paligid. Unti-unti nang guguho ang kisame. Walang makakatakas sa akin! Tingnan natin kung tatablan ka nito!
Itinutok ko ang baril kay Kapitan Diego na direkta sa kanyang ulo. Kinakabahan man ako at nanginginig ang kamay ko. Nanalangin akong tumama ito sa kanya para matapos na ang kasamaan niya. Sa wakas, tumama ang bala sa kanya at tuluyang bumagsak ang katawan niya sa sahig. Si Nanay Belinda naman ay sugatan, kaya tinulungan ko siyang makatayo. Doc George, umalis ka na! Ngayon na! Hindi kita iiwan dito. Kailangan nating lumabas. Sabihin mo sa anak ko na mahal ko siya. Nay, mahal ka rin niya, kaya dapat kang lumaban. Ginawa niya ang lahat upang maligtas ka lang. Mabilis ko siyang binuhat at dali-dali akong tumakbo papalabas nitong basement bago pa gumuho ang ibabaw. Nasusunog na rin ang bahay sa itaas, kaya wala na akong ibang pagpipilian kundi ang tumalon sa labas ng bintana. Sa pagtalo namin sa labas, nahulog kami sa lupa kung saan natatamaan na ng sikat ng araw. Nakita kong halos masunog si Nanay Belinda, pero hindi siya tuluyang nalusaw dahil isa pa rin siyang tao. Ligtas na si nanay. Salamat sa inyo. Kuya, mabuting nakaligtas ka rin. Tapos na ang bangungot na ito. Makakauwi na tayo. Lumipas ang 1 linggo matapos ang gabing natalo namin si Kapitan Diego. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo ng San Isidro. Nakabalik na ang ibang taga-baryo na nagtatago pala sa Karatignayon. At ang mga taong minsang naging biktima ng sumpa ay nagsimulang gumaling. Sa tulong ng paring pinatawag namin, nabasbasa ng buong baryo at ang mga dating aswang ay bumalik sa pagiging tao. Doc George, Doc Jackson, salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Hindi ko alam kung paano namin kayo mapapasalamatan. Hindi nyo kailangan magpasalamat. Wala kaming hinihinging kapalit dahil ito mismo ang misyon namin. At ang mahalaga, ligtas na kayo ngayon. Utang ko sa inyong buhay ko, Doc. Hindi ko alam kung paano ako nadala sa mga kasinungalingan ni Kapitan Diego. Akala ko, dahil siya ang pinuno, kaya niyang iligtas kami. Pero ako pala mismo ang tumulong sa kanya para ipahamak ang mga kabaryo ko. Nay, tapos na po yun. Hindi mo kasalanan lahat. Pinaikot ka lang ni Kapitan Diego. Ginamit niyang kahinaan mo at ang iba niya pang biktima. Oo, anak. Pero kailangan kong tanggapin ang mga pagkukulang ko. Mula ngayon, babawi ako sa mga taong nasaktan ko. At sisiguraduhin kong hindi na mauulit dito sa San Isidro ang nangyaring ito. Inanyayahan naman kami ni Nanay Belinda sa isang munting salo-salo sa baryo. Ang iba nilang kapitbahay ay nagtulong-tulong sa paghahanda sa pagluto ng mga pagkain. Halika kayo, Doc George. Doc Jackson, kain tayo. Hindi man ito marangya, galing naman sa puso ng mga taga-baryo. Naamoy ko ng masarap na lechon. Hindi lang lechon ang masarap, Jackson. May sinigang na baboy, inihaw na tilapia, at ginataang langka pa. Lahat yan niluto ng mga nanay dito sa baryo. Masarap to. Dapat yata magbukas kayo ng karinderya, Nanay Belinda. Ay nako, kung may tutulong bang magluto, bakit hindi? Doc George, aalis na ba kayo ni Doc Jackson? Oo, Sui. Alis na kami bukas ng umaga. May mga trabaho na kaming kailangang balikan sa Maynila. At sa tingin ko, natapos na ang misyon namin dito. Sayang naman. Parang ang bilis ng lahat. Pero naiintindihan ko. Sana bumalik kayo minsan, Doc George. Marami pa kayong matutulungan dito. Siyempre, babalik kami. Pangako yan. Basta ha, wag niyo akong kalimutan. Hindi namin magagawa yun, Sui. Mahalaga ka rin sa amin. Sa araw na handa na kaming umalis, ramdam ko ang lungkot ng mga taga-baryo. Ang baryong minsang binalot ng kadiliman, ngayon puno ng liwanag at pag-asa. Pero sa kabila ng lahat, kailangan naming umalis. Hindi ito ang aming tahanan. Kami ay mga manlalakbay lang na dumating upang tumulong.
Mag-iingat kayo sa biyahe, Doc George, Doc Jackson. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan namin ang baryo. Maraming salamat na Belinda. Siyempre, bibisita kami rito ulit kapag nagkaroon ng pagkakataon. Mamimiss ko kayong dalawa. Mamimiss rin kita, Zoe. Mukhang may ayaw umalis rito eh. Siyempre, paano ka aalis kung nandito ang pinakamagandang dalagang nakita ko? Bolero ka talaga, Jackson. O sige na. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon magpaalam ng maayos. Pinanood ko ang dalawang mag-usap sa huling sandali. Medyo may kaunting lungkot sa puso ko na hindi ko masabi ang nararamdaman ko kay Zoe. Pero mas nangibabaw ang tuwa ko na makita ang kapatid kong masaya. 1 taon nga ang lumipas. Bumalik si Jackson sa baryo at doon na rin nanirahan kasama si Zoe. Ako naman ay nagpatuloy sa trabaho sa syudad. Ngunit dala-dala ko ang mga aral na nakuha ko mula sa aming karanasan sa baryo na dating pugad ng mga aswang. Natutunan ko sa mga panahong yon ang kahalagahan ng pagmamahal, pagsasakripisyo, at lalo na ang pananalig sa Diyos. Ang kwento kong ito ay parang kabaliwan kong pakikinggan, pero sana kahit papano may napulot kayong aral. Kung sakaling maitampok ang kwento ko, gusto kong itanong sa inyo, mas pipiliin niyo bang magparaya at magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay? Katulad ko, pinili kong pigilan ang nararamdaman ko para kay Zoe dahil alam kong siya ang gusto ng kapatid ko. I-comment nyo lang ang mga opinyon ninyo at babasahin ko yan. Maraming salamat.